panig kayo ng daigdig naron. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Aratilis po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no? Ayon po kay Ping Lacson, AIX, AKAP, tupad, no more, no? Sa pagpasok daw po ng bagong Senado, ay ipabubuwag ni Senator Ping Lacson itong mga ayuda na to. May question po tayo dyan kay Ping Lacson, no? Bakit nung nangangampanya? Mamaya pag-usapan natin yan. Pag-usapan din po natin, ito po, inalam talaga natin to, no? Kasi nababalitaan nga natin yung tinanggalan na po ng software, ng email, yung pong ICC. Para lang po sa kaalaman ninyo, mahirapan na po mag-function yung ICC ngayon dahil po dito sa sanction nito ni Donald Trump, no? Alam naman natin na yung mga software na ginagamit, karamihan ng software na ginagamit ng mga computers ngayon ay US-based. So kinakailangan po nilang tumalima, kumpirmado na po na yung email po ng ICC ay non-functional na o yung kay Karim Khan. Kaya mahirapan po mag-function tong ICC. Ang panawagan nga natin, kung hindi nakakapag-function yung dayuhang korte na yan, dapat siguro, ngayon po ang pinakamalinaw na dapat dito na po litisin sa mga korte natin si Tatay Digong, no? Dahil functional po ang ating korte, bakit po tayo nagtsatsaga sa korte na halos inutil na ngayon dahil po dito sa ginawang parusa ni Donald Trump? Yan po ang mga pag-uusapan natin, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay. Pag-usapan natin, no? Unahin na natin to si Ping Lacson. Sabi po ni Ping Lacson, no? Tupad, AKAP at AIX, no more. Lacson, gigibain ng padrino base na ayuda. So pinapaliwanag po ni Lacson, ito pong mga ayuda, bagamat masarap pakinggan, maganda pong malamig po sa tengang pakinggan na ito ay pagtulong sa mga mahirap. Ayon po kay Lacson, ito po ay sistemang yung intention para sa mahirap, pero mas nauuna yung connection, no? Makikita po natin sa lahat ng uri ng ayuda yan kung sino po yung kakilala, no? Kakilala ni kapitan, kakilala ni mayor, kadalasan kay kapitan kasi diyan Tapos si kapitan, bata ni mayor, no? Bata ni congressman. So kung wala kang kakilala, kahit karapat dapat kang mabigyan ng ayuda, wala ka. Yan po yung paliwanag ni Samson. Ngayon, pinaglalaruan, pinaglalaruan ang listahan, inuuna yung kakilala, at lalong masama ginagamit ito bilang kampanya kahit hindi pa eleksyon. Correct na correct. Correct na correct yung sinasabi mo, Senator Lacson. Kaya pagbabalik niya, tulong na magagamit sa ito pong ayon pa kay Lacson, ito raw pong mga ayuda na to katulad ng AIX, tupad at AKAP. Actually, hindi po nagagamit ng mga mahihirap ng nasa baba, no? Sabi niya ay tulong, dapat daw tulong na nagagamit, ito raw mga sistemang tulong na nagagamit sa taas pero kapos sa baba. No? Meron pong pinamimigay, wala pong duda yan, di ba? May pinamimigay na ayuda, pero mas malaki po yung naitutulong nung taas, yung sinasabi ni Lacson na taga-taas.
ay yung ayuda na, alam nyo na, bago makarating sa baba, nakatay-katay na. Kasi noon malinaw eh. Nung panahon po ni Tatay Digong, alam po ng tao na yung pila na to para sa ayuda, alam nila na yung by city or municipality, di ba? Pag ikaw ay kabilang sa syudad, magkano na nga yung tinanggap natin ayuda? 8,000. Pag ikaw ay munisipalidad, 6,000. O, alam mo kung magkano binibigay. Dito po sa atin, sa AIX, TUPAD, at saka kung ano-ano pang iba, AKAP. Hindi mo alam eh. Alam mo, 5,000. Pucha, pagtanggap mo. 1,500, 1,000, di ba? Ang dami nating naririnig na ganyan. Wala naman pong naimbestigahan. Hindi po natin nakita yung follow-up. Yung buntis na nag-viral na magkano lang yung napunta sa kanya dahil pinasoli. Sinuli yung iba. Kuno. Magulo talaga, no? So, inasahan po yan ng mga politiko. Totoo naman, kasama ka rin, Lacson. Ang tanong ko kay Lacson ganito, bakit ngayon lang, di ba? Bakit ka tumakbo under ng Pangulo, Bakit ka tumakbo under ng Pangulo na namimigay ng mga ayuda? Yan yung tanong natin eh. Maraming salamat sa sponsor nitong ating PDP jacket. Si Ma'am Edna Lynn. Ma'am Edna Lynn, thank you. Edna Lynn Morecroft. Thank you po sa jacket ng PDP laban. Di ba? Maganda yung sinasabi. Yan yung problema eh. Maganda yung mga sinasabi. Pero ang tanong, bakit ka nakisama sa kampanya na ang pang-attract, hindi lang po yung presidente na namimigay ng ayuda eh. Pang-attract sa mga rally mismo ay yung ayuda. Yung pala, anti-ayuda ka. yun yung ano eh, no? Parang talaga, bakit ka sumama? Alam na lahat na ang pang-attract ng alyansa, pamimigay ng ayuda. Tapos ngayon, sasabihin nyo na hindi maganda yung ayuda. Ngayong nanalo na kayo. Sa bagay, gamit. Alam naman natin ang politika, di ba? Huwag mo po tayo mabigla dyan. Gamit na. Bakit na naman titirahin? Kasama niya. Pero nung nanalo na, yung nanalo na, wala na yan. No? Wala na pong pakialamanan kung ano yung tama. Okay naman yun. Gamitin nyo yung para hindi kayo mahirapang manalo, tapos hindi kayo magkagastos. Pag nanalo ka na kayo, gawin nyo na yung tama. Mas maganda naman yun kaysa nagsisimula pa lang, panipangako, tapos wala na. Okay. Kaya kayo tuwan-tuwa kayong mga loyalista, di ba? Ngayon, nakikita nyo na. Actually, hindi naman inyo sila Lacson, si Soto, may sariling mga utak yan, no? Ang sa inyo lang dapat, si Abalos, si Tolentino, nako, isa pambaliktarin yan. Buti nga, hindi nanalo. Kasi tsako sa inyo, babaliktad uli yan kung sino uli nakaupo sa susunod. Okay. Tanong ko po ulit, bakit, no? Bakit po kayo sumama sa presidente na ang pangunahing pang-attract sa tao yung pamimigay ng ayuda? Di ba? Hindi naman po maaprobahan yan kung hindi niya pinirmahan. Lahat po yan legal. Okay, sana nga po may paglaban nyo. Paano kami maniniwala? No? Ping Lacson. Ito ang problema ko dyan, Ping Lacson. Yung presidente ninyo ng Senado, nagngangalang Quezon Escudero, ay waiter ng Malacanang. Sunod-sunuran. Natatandaan nyo, ano ba yung tinanggal na nila sa budget? AKAP. AKAP, no? Tinanggal na nila yan sa budget, yung AKAP.
O, nung nakausap sila Martin, binigyan daw ng pondo. Pinagmalaki pa ni Grace po, tsaka pinagmalaki pa yung meron silang picture na ngising aso eh. Pinagmalaki pa na hinatian daw sa akap. Akap, no? Hindi ko alam kung akap o AIX, pero malamang akap. Tinanggal nila, hindi nila binadgetan sa Senado. Pagdating sa BICAM, binadgetan na, nakausap sila, binigyan daw yung mga senador. Binigyan ng akap. Hindi po si Amy. Ang tuwan-tuwa po doon, si Grace po, tsaka Ichepera na nga si Amy. Si Grace po, tsaka to si Chis Escudero mismo. Oh. Tanong, Ping Lacson. Yung presidente ninyo ng Senado, tatanggalin nyo ba yan? Yung susunod ba ng presidente ng Senado, hindi sunod-sunuran kay Martin? Ang problema, sunod-sunuran lang to si Chis eh. Oh. Okay. Isa pa. Alam po ninyo, 5 billion, di ba? Binigyan sila ng akap. O, tumahimik. Ngiting aso yung kapalit eh. Tandaan po ninyo, pag may pondo, alam nyo na. Okay. Balikan pa po natin, no? Maaaring tanggalin yan kasi galit na nga yung tao dyan. In fact, yung hindi nanalo yung administrasyon, yung hindi sila nakakuha ng boto, wala talagang silbi yung ayuda sa kanila. Pero alam naman natin na yung ayuda na yan, mas pinagkitaan pa yan kaysa pinamigay sa tao eh. Hindi na natin alam kung sinong kumita yan. Pero once na may perang pinamimigay, may kumikita dyan. Ngayon ang tanong, mawawala na ba ng ayuda? Naunahan na naman kayo ni Martin eh. Naunahan na naman kayo ng gobyerno eh. May bagong ayuda na po. Ngayon pa lang kayo nagre-react sa AIX, AKAP at saka hindi ako giniginaw. Gusto ko lang i-flex. Ayaw nyo ba akong gusto nyo lagi na lang ako naka-t-shirt? Sobra naman kayo. Ngayon lang tayo nagkaroon ng magandang jacket eh. Ayaw nyo pang piniplex ko. Hayaan nyo na ako. Okay. Nasa na tayo? May bago na pong ayuda ngayon. Naunahan na naman kayo. Maaring pumayag po dyan dahil papayag po yung sila Martin dyan. Kasi in-announce na Martin tuloy-tuloy na po ang 20 pesos na bigas. Yan na po ang bagong ayuda. 20 pesos na bigas. Kada 20 po, 39 po yan Kalahati niyan, sagot ng pamahalaan. Grabe po talaga, no? Bilyon-bilyon na naman ang budget niyan. Tuwan-tuwa na naman. Alam niyo po, pag may binenta, may kumita. Pag merong may patong. Hindi kaya tuwan-tuwa sila, ganun po yung mga proyekto nila Pupuruhan na naman po nila yan. Lahat po ng ekonomista sa buong mundo magsasabi, ayuda pa rin yan Yung 20 pesos na bigas na ibebenta, meron na po silang pagbebentahan Ang problema nito, kukunti po. At saka wala po ni isa. Wala po ni isa sa Mindanao. Imagine niyo, pinag-initan niyo na naman yung mga taga Mindanao. Walang nagtinda, wala pong tindahan sa Mindanao. Buti pa sa Mandaluyong. Swerte talaga yung Mandaluyong. Okay. Para lang po makita ninyo kung gaano kaunti ang nagtitinda ng 20 pesos. Ito po kasi mangyayari niyan no? Okay. 20 pesos na bigas. 'Di ba? Yung kalahati po niyan babayaran po ng gobyerno. No, yung 20 pesos para lang maibenta sa atin na 20 pesos,
maghagilap na naman ng pondo para makapagbenta sa iilan lang. Dagsa na naman po ang pondo. Tuwan-tuwa po yan pag may pondo po ng ayuda. Ang ayuda po kasi mahirap. Mahirap pong i-report. Ang ayuda po maraming hokus-pokus bago makarating. Tama yung mga papeles. Di ba? Okay. Speaking na hindi nanalo. Alam nyo, may kumakalat dito, sinasabi ni anong pangalan nito? Nagpakita na uli si Barbers eh. Ito po ang sabi ni Barbers. Basahin lang natin. Ayon po kay Barbers, 36 out of 44 Mindanao lawmakers who signed the impeachment complaint were re-elected. That's a clear 81.81% win rate. If the impeachment was such a political liability, we would have been wiped out in our own districts, but we were not. We were overwhelmingly returned to office. Pinapalabas na po nila na hindi po impeachment. Nasaan sa paliwanag ninyo yung natalo, walang nanalo ni isang senador? Ang pinag-uusapan po dito, ang pinag-uusapan po, zero sa Mindanao ang mga senador. Iba po kasi yung dynamics ng congressman. Di po ba? Ang nagre-reflect po kung pro-government ba yung lugar o hindi, sa Senado, zero po. Wala po ni isang nakapasok sa buong Mindanao vote. Zero. Yun po ang pinag-uusapan doon, hindi yung congressman. Iba po yung congressman. ang sinasabi ni Toby Chanco, kaya natalo yung mga senador. Hindi kaya natalo yung mga congressman. Zero. Ang kandidato ninyo, inayawan. Di ba? Yun lang po. Yung congressman, batcher na kayo dyan eh. Ano man ang gawin ng mga tao, ano man ang gawin, kayo pa rin ang iboboto kasi magkakamag-anak. Sino ang iboboto? Una, tignan nyo kay Romualdez. Wala namang kalaban. It's either walang kalaban o kamag-anak nyo rin yung kalaban. Na hindi kayo titirahin ng sila ay yung mga tipong ganun. Alam natin yung kayo, magpapatunay kayo niyan. Mga, sino naman kalaban nila kung sakasakali? Yan yun eh. Talagang iba po yung senador. Yung senador, hindi sila taga dyan. Si Pacquiao nga, taga Mindanao pa, hindi pa nanalo sa Mindanao. Yun yung sinasabi namin na epekto. Hindi pala namin ni Toby Chanco. Senador yung pinag-uusapan, hindi naman congressman, masyado kayong self-centered. Paano hindi kayo mananalo? Kayo lang din na magkakalaban. Yung iba sa inyo, wala pang kalaban. Kung may lumaban man sa inyo, is either bagito o talagang hindi kilala. Di ba? Okay. Pinaliwanag ko lang kasi nanlilito yung mga yan. Balik po tayo rito sa ayuda. Bagamat maganda yung sinasabi mo, Lacson, wala ka naman sinasabi sa 20 pesos na bigas. Ibig sabihin, dyan na yung pupukusan nila. Ganun na rin yung distribution yan. No? Dyan na po padadaanin yung ayuda. Dyan na po. Pipigilan mo ba yan? Mahirap pigilan yan. Pero kahit na, titignan nyo po, sa Visayas na sinasabing, totodohan nila ng pagbebenta ng bigas dahil dyan maraming mahirap. Sa Cebu lang po. Sa Cebu lang po nagbebenta
at konting lugar lang po sa Cebu. Ilang lugar lang po sa Cebu. Sa Metro Manila pa rin sila magtitinda. Isa po, meron po sa Bulacan, isa. Karamihan sa Metro Manila, mga Kadiwa centers at iba pa. Sa Mindanao po, 0. Sa Visayas po, sa Cebu lang. Tapos, daang bilyon na naman ang ipopondo dyan. Oh. Kasi, bakit po? Hindi na sila pwedeng magpondo uli ng malalaking flood control project. Dahil nakakailang taon ng flood control project na ang lalaki ng pondo, binabaha pa rin. Panay ngayon, ayuda sa bigas. Tandaan nyo po, wala pong ekonomista ang magsasabi ng ayuda ay makakapagpayaman sa atin. No? Wala pong makakapagsabi na ang ayuda may pinayaman na bansa. Magbigay po kayo na bansang yumaman dahil sa ayuda. Wala. 0. Kaya ang tunguhin po ng ating gobyerno, talagang papunta pa po talaga. Tama si BP Sara eh. Papunta tayo ng impyerno. Ayuda. Sino lang po makakabili niya? Lahat po ba? Buong palengke po ba? Lahat ba ng palengke sa Pilipinas magkakaroon? Sa Mindanao po, ni isang tindahan, wala. Alam niyo ba kung gaano kalayo yung sa Bisaya, sa Cebu lang? Alam niyo po ba kung gaano kalalayo yung ibang parte ng Visayas papunta ng Cebu? Magbabarko ka pa para lang mapunta ka. Oh. Kaya tayo, palubog ang Pilipinas. Saan ba kukuha ng budget para dyan? Kalahati ng 20 pesos, 19 pesos, sasagutin na naman ng gobyerno. Ang gobyerno, budget yan ng Luzon, Visayas, Mindanao. Bakit ang bebentahin nyo lang? Ilan lang sa Metro Manila, sa Cebu lang. Tapos ilan, ewan ko kung meron sa Cavite. Meron ako nakita sa Bulacan. Yan po ba? Yan, ganyan ang proyekto. Sa Mindanao, ni isa, wala. Ganyan po yung proyekto na gagastusan na naman natin ng 100 bilyon. Tinitiyak ko sa inyo. Para lang may pagmalaki na katuparan yung 20 pesos. Hindi ko po minamasama. Kung makakabili po kayo, bakit hindi? Kung mas marami po ang hindi makakabili, hindi po pangit pong proyekto yan. Ang magagandang proyekto, 10 taon na passport. Lahat ng taong nag-a-apply ng passport, 10 taon na. Libreng edukasyon sa state colleges and university. Pag ikaw pumasa ka sa state college, libre ka na, wala ka nang babayaran. Ganun ang mga proyekto, pangkalahatan. Hindi pang kontian lang. Tignan nyo to. Actual to. Nueva Ecija. Sa Palayan City. 150 pesos. Mula Gimba, Nueva Ecija. Parehong Nueva Ecija yan. Ayan, sinasabi. Pamasahe, 150 pesos. Bali ka na ba yan? 150? Magta-tricycle ka pa. Sa Northern Luzon, isa lang po sa Pangasinan. Wala kayo lahat. Wala sa Cagayan, Ilocos, wala po. Pangasinan lang, isa lang. Kahit taga Pangasinan ka Kung ako taga Bulinaw, kung malayo po yung bebentahan nila sa Pangasinan, putya, kawawa naman ako. Sa Bulinaw ako Yung isla. Yung mga isla sa Bulinaw, magbabangka ka pa para makarating ka sa Bulinaw na bayan. Tapos, kaya po, nung nagpunta ko ron, sako-sakong kamote yung mga, ewan ko lang yung mga kamag-anak ko rin ako, kamote pa rin. Mas madaling itanim yung kamote. Okay. Kaya naunahan ka na, Ping Lacson Ililipat lang nila yung pondo ng ayuda
tutulan nyo man yung IX, AKAP, pwede yan kasi hindi naman batas yan Sa mga ayuda, ang batas lang po 4 piece. At ako po naniniwala, maganda yung 4 piece, nasaksihan ko yan Dati ko nang pinoproblema yan. Bakit yung mga estudyante, hindi, yung lalo na mahihirap, kahit alam nila na yan lang yung pag-asa nila, edukasyon, para umangat-angat sa buhay, bakit napipilitan silang tumigil? O kung hindi po, kung matino po yung bata, mapipilitan kasi magtatrabaho na para sa pamilya. Pero dahil may 4 piece, dapat nasa eskwelahan siya para makatanggap ng 4 piece yung pamilya niya. Kaya tulong-tulong yung nanay na makiusap na wag ibagsak yung anak dahil mawawalan sila ng 4 piece. Okay, punta po tayo rito sa isa pa nating balita. Ito po yung dapat na po talaga na ibalik nyo na ICC. Alam nyo, hindi na kayo nakakapag-function. Meron kaming functioning court dito. May Supreme Court, may mga regional trial court, may mga court of appeals. Ang dami po namin korte rito. Meron pa kaming ombudsman, meron pang Sandigan Bayan. Napakarami pong functioning korte dito. Bakit po ninyo nakakulong pa rin sa inyo si Tatay Digong? Nahihirapan na nga po kayo sa pagpo-produce ng witness at lalo na ngayon. Ito po. Nakita ko lang sa post. Tapos sinearch natin kung ano yung implikasyon nun. Yung mga software po, kasi sabi ni rito, may nakita akong post ni Harry Roque na yun nga, yung software ng ICC ay makaka-apekto sa kanilang pagtatrabaho. Kaya iniisip ko, ano ba itong lintik na software na to? Sinearch natin. Ito po, the International Criminal Court is facing significant operational challenges due to U.S. sanctions imposed by President Donald Trump. Targeting the court's chief prosecutor Karim Khan and other staff. The sanction were response. Ito po hindi lang po chief prosecutor ngayon. Lahat na po ng tauhan. So una po, prenis yung kanilang mga asset. Tapos hindi na sila pwedeng makapag-travel. Hindi na po sila makakapag-travel sa US. Meron silang travel ban. Nakapress po yung asset nila. Hindi po yung sa US lang. Yung mga bangko po, maski po hindi na nakabase sa US, pero meron po silang branch sa US. Kasi sabi ng US, lahat ng makikipagtulungan, isa-sanction namin sa ICC. Ito pong gobyerno namin, nakikipagtulungan po. Pinagmamalaki pa nila na nakakulong sa ICC si Tatay Digong. Lahat po na makikipagtulungan sa ICC isa-sanction ng US. Kaya pati yung bangko na may branch lang sila sa US, halimbawa yan ay pag-aari ng France, mapipilitan po, kunwari nasa France yung pera nila, yung bangko na merong branch sa US, mapipilitang i-freeze din. Kasi, isa-sanction din sila na US. Yun yung sinasabi natin na malawak talaga pag US Pero ito po pinakamalupit. Yung kanila na pong sinanction ay yung software. Yung software. Hindi po natin iniintindihan Yan po yung mga pag may computer po kayo, hindi po yan kunwari bumili kayo ng laptop, kinakailangan po para magamit nyo yung laptop nyo, may software po. Yan po yung Windows 10 o Windows 12. Pag-aari po ng US company yan na Microsoft, yung Windows. Kung dyan po nakabase lahat ng inyong mga
sa computer, suspended. Kahit bumili pa kayo ng Microsoft noon, suspended po yung software ninyo. Ibig sabihin, email ninyo, wala na, mahirapan na kayo mag-function. Imagine niyo po na hindi kayo, marami sa inyo, sa cellphone, di ba? Suspended yung inyong software. Hindi nyo magagamit yung inyong cellphone. Makikigamit kayo dun sa mga... Hindi gagana yung mga computer ng ICC. Magiging inutil po yung ICC. Mahirapan po silang mag-function bilang korte. Lahat po ngayon computerized na. Lahat po. Basta po US-based yan. Kahit nga hindi US-based Kahit po hindi US-based yung ginagamit ninyo. Kung yan po ay meron sa US, ay pwersado po silang sumunod kay Donald Trump. Kaya may hangganan po yung panunutil nitong ICC. Ngayon, mas malakas na po yung panawagan ng mga tao na ibalik na lang dito. Tama yun. Correct po kayo, magmamakinilya. Magta-typewriter kayo. Ang problema ninyo, paano kayo kukuha ng mga ebidensya? Di ba? Hindi na functioning. Ano yan? Parurusahan ninyo yung mga nakabilanggo dyan tulad ni Tatay Digong dahil hindi kayo nagpa-function as court? Dapat isuspendin nyo na yung operasyon nyo, ibalik nyo na yung... abnormal naman talaga yung pagkakakulong ni Tatay Digong. Suspect nyo, halimbawa, sinabi na natin na suspect si Tatay Digong sa krimen na ginawa niya sa Pilipinas. Di umano. Na ang mga di umano na biktima ay mga Pilipino. Ang mga witness ay Pilipino. Naganap sa Pilipinas. Ang mga suspect di umano ay mga kapwa Pilipino. Alam niyo po, magiging nakakatawa po talaga tayo. Dapat lang tayong pagtawanan ng buong mundo. Tayo lang po ang tanging bansa. Krimen sa Pilipinas, ang pangunahing mga suspect ay mga Pilipino. Ang mga biktima lahat ay Pilipino. Naganap di umano ang krimen sa Pilipinas. Tapos sa ICC, sa Netherlands, tapos yung korte sa Netherlands na ICC, hindi nakakapag-function, may functioning tayong korte rito. Ang maglilitis sa atin, yung korteng halos sarili nila, hindi na nila makayang gampanan dahil suspended email, suspended yung kanilang mga Windows at kung ano-ano pa. Lahat ng Microsoft at lahat ng US-based na ginagamit nila. Halimbawa, yung mga MS Word at kung ano-ano pa. Nakalimutan ko tuloy. Tignan natin, baka may nakalimutan pa tayong itapik bukod dito kay Lacson. Bago tayo tumungo sa mga katanungan. Ito si Barry Gutierrez. Namimiss na natin to Ngayon, umiepal na naman. Panalo na naman yung amo niya Mayor nga lang. Kung di pumalpak si Toby Chanko, di siya magpapalusot ngayon. So sabi niya,
palusot lang daw yung ginagawa ngayon ni Toby Chanco na sinisisi yung mga congressman. Let's call this for what it is. Toby Chanco failed to deliver and now is pointing fingers instead of accepting what's obvious. Ang tunay na dahilan ng pagkatalo ay ang kapalpakan niya mismo. Kung naging maayos siyang campaign manager, hindi siya maghanap ngayon ng lusot. Sabi ni former Vice Presidential Spokesperson, Attorney Barry Gutierrez. Okay. Tama naman niya. Tama po yan. Nagpapalusot si Toby Chanco. Pero ang tanong, kahit sino pong pinakamagaling na campaign manager, hindi po mananalo ang alyansa. Dahil kinidnap ninyo at pinakulong si Tatay Digong. Asan dyan yung, ibig mo sabihin, solely, palpa kasi si Toby Chanco, kaya natalo kayo? Hindi lang po yan. Very obvious po. Pinakulong ninyo si Tatay Digong, kinidnap ninyo, pinakulong nyo. Nagalit ang mga tao. Marami pong bumoto ng Duterte. Kasabay po ng maraming bumotong Duterte. Tapos nagtataka tayo, bakit ang taas-taas ni Bongo naiwan yung ibang mga Duterte? Hindi ba kayo nagtaka rin? Ngayon lang po may pinakamaraming overvotes. Sigurado ba kayong yung mga Duterte ay nabilang yung mga boto? Si Guanzon na po nagsasabi nito. Si Guanzon po na matagal na COMELEC commissioner. Dati daw 1.5 to 2.5 mula 2010 hanggang 2022. Bago umupo si Marcos, lahat ng eleksyon, ang overvotes, 1.5% to 2.5%. Nung umupo si Marcos, eto na si Garcia, biglang naging 29%. 29%, ang layo naman. From 2010 to 2022, 12 years. Siguro, ang binabanggit dito ni Commissioner, yung 12 years na automated election. 1.5% to 2.5%. Ngayon po, 29% anak ng tinapay. 29% po ngayon. Ibig sabihin, halos 1/3. Kung 3 kayong bumoboto, yung isa, may isa sa inyo tanga. Hindi marunong magbilang. Imposible. Pupunta ka sa bilangan, pupunta ka, ano ba, ilan ba talaga binoboto? 12 na to. Magdagdag nga ako na isa para sigurado. Imposible po. 13 pataas yung binoboto ng mga tao. Kaya mismo si Rowena Guanzon nagsabi na, ipaliwanag mo yan, Garcia. Magpaliwanag ka, hindi yung putya, imbis na magpaliwanag ka. Eto last na to dyan sa Duterte Youth. Alam nyo, ito paniniwala ko Kung ang isang kandidato, karapat-dapat na ma-disqualify, i-disqualify nyo before election. Lahat, mapatulpo man yan, mapaduterte Youth man yan. Once na pinaboto nyo yung tao, kukontrahin nyo na yung kagustuhan ng tao. Yung Duterte Youth po, kahit na ano pang katwiran ninyong mga maliliit na bagay, wala naman pong malaking bagay kayo may kakatwiran. Nagreklamo kasi yung kabataan. Nagreklamo lang? Kailan nagreklamo? Noong pang 2019. O di kasalanan nyo na yan. Kung kasalanan ninyo, kung bakit, 2.5 po tayo, paalala lang natin, 600 lang po ang nagla-likes. Kasalanan nyo yan, 2019 pa. Yung reklamo ng 2019, hindi nyo na-resolve ng 2022,
Ngayon nyo i-resolve ng 2025? Nagreklamo ng 2019. Tanong, sinuspend nyo ba noong 2019? Hindi. Nagreklamo ng 2019. Ano yung sumunod na election? 2022. Pinatakbo nyo pa rin at naka upo pa rin bilang congressman. Correct. So dumaan, 2019, nakaupo yung Duterte youth. 2022, nakaupo yung Duterte youth. 2025, may bago bang reklamo? Yung reklamo pa rin ng 2019. Hindi nyo pa uupuin? Dahil tatlo ang pumasok, hindi nyo pa uupuin? Utot nyo. I-suspend ninyo, wala kayong karapatan. Ang pinakamakapangyarihan sa Pilipinas, boto ng mamamayan. Ano mang katwiran nyo, kasi may technical eh. Yung pet ko kasi hindi, katarantaduhan yan lahat. Yung mga technicalities na yan, hindi mo pwede yan, no, itapat sa boto ng mamamayan. Kahit na ano pa yan, technical lang versus boto ng mamamayan. Kaya yung ganyan din yung kay BP Sara eh. Si BP Sara, binoto ng 32 million. Gusto namin maging maging vice president yan. Tapos pinagpasyahan ng 200 congressman. Mag-meeting tayo. Eto, sabihin natin, pinagbantaan. Ano pinagbantaan pinagsasabi nyo? Banta ba yun? Ang banta ganito, titigukin kita. Ganun po ang banta. Eto, pag ako namatay, wag nyo kong gawin katulad ni Ninoy na hindi na ipaghiganti. Ipaghiganti nyo ko kung ako ay titigukin. Ang linaw eh. Paano magkakaroon ng krimen kung hindi pa siya tinitigok? Hindi, magpasya tayo, 200 tayo, di ba? Talo natin yung 332 million. 200 lang kayong mga congressman, kayo ibabaliwala nyo yung boto namin? Ikaw, George Garcia, ilan ba bumoto sa kabataan? Ilan ang bumoto? Milyon ang bumoto sa Duterte yun. Kasi nagreklamo tong mga reklamador eh. Di hayaan mo lang magreklamo. Pag pinatakbo ninyo yung tao, pinatakbo nyo yung party list, pinatakbo nyo yung politiko, wala na yan. Hindi nyo pwedeng bawiin yung boto ng tao.